Hindi lang fake news ang kumalat matapos maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumami rin ang insidente ng panghaharas online laban sa mga pamilya ng mga EJK victim. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Mangyak-ngyak na ikwento ni Nanay Dalia ang kanya umanong nararanasang pambabash online mula sa mga netizen na kumukwestiyon sa sinapit ng kanyang anak sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na po namin hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Talagang nakakalungkot, nakakaiyak dahil hindi kami sanay sa ganito. Hustisya lang ang kailangan namin. Hindi niya akalaing aabot sa puntong magpapasaklolo siya sa NBI kasama ang iba pang pamilya ng mga EJK victim. Si Shira, idinadaing ang anyay pambabaliktad ng mga netizen. Gawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihing peke yung hawak naming mga litrato. Sabihin nila kami daw ang dapat kasuhan, kami ang kriminal. Pagbibintangan pa po nila kaming adik at dapat nga daw kaming paimbestigahan at makulong dahil nagpapakalat kami ng fake news. Pero sa katunayan ay sila mismo yung gumagawa ng fake na content. Pati ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti nagsumite rin ng affidavit na kasaad ang sariling karanasan mula sa mga basher na umabot pa umano sa pananakot. May iba pong content na ang nakalagay kasi ay sana mamatay ka na, pero merong ibang content na mag-ingat ka, hindi ka nasisikatan ng araw. Hinala ni Conti, systematic ang malawakang disinformation at intimidation na sila ang target pero hindi niya masabi kung sino ang may pakana rito. Basta't ang alam niya, hindi ito dapat isantabi lalo na ngayong inaasahan nila ang pagbubukas ng application para sa mga tatayong witness laban sa dating Pangulo. Sa kabila nito, giit ni Conti gagamitin nila ang karanasang ito bilang sandata para kumbinsihin ang ICC na ibasura ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.